Meron daw pong mga nakaabang na para i-bash ang Gilas. Totoo po ba yan? Well, I hope, hindi, no? Dahil bakit naman natin ibabash ang isang, ang kupunan natin, di ba? Aabangan nating matalo si Babash? I don't think so, no? Kung matalo man yan, well, definitely, iyan. Ayan, so welcome back po ulit dito sa Doy TV Sports. At ito po ang ating pangalawang pagtatanghal sa ating pong inaabangang match between Jordan at Gilas Pilipinas. At tulad nga po ng ating nasabi sa inyo, no, tulad ng ating ipinangako, well, isa-isahin na po natin yung dalawa po, no, na talagang kumana para po sa Jordan nung sila po'y nakalaban nila itong Thailand dyan po sa Asian Games na ginagana po sa China. At bago po yan, well, mabilisan lang po. Thank you po sa inyong pag-like at subscribe. At simple lang po, kung gusto nyo po, natripan nyo lang ang ating content at ating iba pang mga content, well, baka naman pwede tayo makapag-like and subscribe para po magpatuloy tayo. Ayan, so yun nga po, nabanggit po natin sa unang bahagi, yung pong unang player, na topic natin, kung saan, talaga pong kilala na nating lahat. Kilala, of course, sa NBA, di ba? Kaya nga po nung nakarang World Cup, talaga na-highlight po itong player na ito, na walang iba, kundi si Rondae Hollis Jefferson, no? Kung saan yung galawan niya talaga napagkamalan kong si Kobe Bryant kasi yung number niya rin is number 24. At the way he plays, no, kung paano niya po binibigyan ng spasyo yung kanyang mga teammates, kung paano niya po pinapasahan, no, sineset ang plays para sa kanila. It's either cut or 3-point shots. At yung nakalaban po nila ng Thailand, talagang hindi sila kinaya. Biruin nyo po ang score, 97-63. O, tignan nyo. Samantalang kanina po, nung nakalaban ng Gilas Pilipinas ang Thailand, muntik pa po. Biruin nyo, bumagsak sa 5 puntos, Nakatambak na po tayo ng 21 Yun nga lang, nakabalik ang Thailand. Pero dito, nung nakalaban nila ang Jordan, well, hindi sila nakabalik. Tinambakan sila dito, 97-63, At dahil nga dyan, sa production nito po ni Hollis Jefferson, At ang sinasabi nga po natin, hindi lang po ito basta scorer, facilitator po ito. So yan po ang aabangan natin kasi nga po, or babantayan natin kasi nga, yung mga locals po nila, yung threat din talaga. Actually, nung nakalaban natin sila, dyan po sa dyan po sa may Bulacan, talaga po nagpaulan sila ng 3-point shots. At di ko po alam, dahil paulit-ulit niya sinasabi ng commentator, free again. Ibig sabihin, makailang beses po sila napapakawalan sa labas. Ibig sabihin, hindi po sila nababantayan, free sila nakakatira sa labas. So, yan po kaya ang magiging istorya sa kanilang pagkaharap sa huling bahagi ng kanilang preliminary round dahil sila po ang parehas na walang talo, ang Gilas at ang Jordan So kapag ganyan po ang nangyari na sa kapag oras na kailangan pupuntos si Rondae. Kung most of the time talaga naghahanap sila ng tempo para hanapin yung mga open teammates sila para tumira sa labas. So yan talaga ang kanilang play. So yun nga ang ating sinasabi na kapag tayo po napabayaan natin yan, posible tayong matambakan din dahil po di biro ang 3-point shots pag sunod-sunod pumasok. Ang laki po niyan. Kaya nga po ang Golden State Warriors, di ba? Mabilis na natatambakan, natatalo ang kalaban dahil sa ganyang klase po ng style. So ngayon, of course, check na yan ni Coach Tim Cone. Sigurado ako na talagang mayroon siyang matinding defensive plan dyan at hindi niya nanaisin na makalasap ulit ng pagkatalo sa kamay nito ng kupunan ng Jordan na talagang isa po sa malakas na kupunan dyan sa Asian Games. At ang sumunod na player po, dalawang player lamang pong ating babanggitin dito. Yan pong si Bazay, na umiscore ng 26 points, So sa nangyari na yan, malamang ang naging benepisyaryo ng
mga assist na ginawa ni Hollis Jefferson ay ito po, dahil shooter po sa labas ito eh. Actually itong player na to talagang kilalang kilala na po ng Gilas to, dahil ito rin po yung kumana ng 3-point shots dyan po sa Pilipinas, ano po. Kaya sigurado ako talagang ano na to, dapat po talagang bantayan, ano po. At wag nating hayaan po na tumira sila ng tumira sa labas. Kailangan po talaga yung ating matinding depensa, ano po. So yun nga, kumana siya dito ng 26 points. So dapat malimit po natin ang production nito, no? At yung ma-assign po dito kay Hollis Jefferson, good luck for sure. That will be yung sinasabi po nating posibleng, yung rivalry na, ka-rivalry niya, katapat niya na si Justin Brownlee. So sigurado yan, ano po. O hindi kaya ito pong si Calvin Oftana. Okay, kapansin-pansin po yung spacing natin. Kung mapapansin nyo po yung triangle offense na ini-implement po dito ni Coach Tim Cone, at talagang yung base nga po sa ating mga tinapik sa mga nakaraan natin bago po magsimula itong Asian Games, yun nga pong setup ni Coach Tim Cone. Kaya nga po kahit nakahabol itong Thailand, na kahit na umabot ng 5 puntos, single digit, hindi po tayo nasilat, dahil nga po sa mga plays na yan na talaga napansin din ng ating mga kababayan sa mga comment section, yung talaga magandang plays po ni Coach Tim Cone, at yan pong ating aasahan dito sa bakbakang Jordan at Pilipinas, at bukas na po yan, at abangan po natin, at ako sigurado na matinding labanan to, at ako po yung magbabalik para po sa update after ng bakbaka na yan. So yun lamang po ang ating topic sa ngayon, at magkita-kita nga po pala, mabilisan lang, meron po nag-comment na ating pong viewer na meron daw po mga nakaabang na para i-bash ang Gilas. Totoo po ba yan? Well, I hope hindi, dahil bakit naman natin ibabash ang isang pangkupunan natin, di ba? Aabangan nating matalo si Babash? I don't think so, Kung matalo man yan, well, definitely, i-analyze natin, Diyan sa susunod po na topic natin. So, yun lamang po. At magkita-kita tayong muli, sa mga susunod na video content katulad dito lamang po sa Doy TV Sports. At maraming salamat po. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.